Ano po maging epekto sa ekonomiya ng Pilipinas dito po pag-atake, pagluso po ng Amerika sa Venezuela? Eh, wait and see pa rin po kasi ang potential impact po talaga niyan sa presyo ng langis, no? Tsaka, una yung presyo sa world price. Kasi magdamag po inaabangan yan, hindi pa po bukas yung world market natin eh, no? Tapos yung, malaman natin yan na maybe, give it a few more, mga 1 to 2 hours from now, kung bukas na yung Japan, bukas na yung ibang markets. Pero ano po yung pinaka-epekto sa atin kung magkaroon ng volatility. Although yung Venezuela kasi produces like 800,000 barrels of oil per day. That's less than 1% of the total world oil production. Yung tinitingnan na lang po, yung kung magkakaroon ng impact sa sa oil supply chain sa buong mundo, no? Pero wait and see kasi parang mix po yung pwede mangyari dahil napakagulo po kasi sa bansa na yon, no? Meron silang oil reserves pero ang sama ng ekonomiya nila, yung inflation sobrang sama, pinaka masama sa buong mundo despite having kahit marami silang langis, no? Na mismanage po kasi economy nila for many years, no? Kaya parang welcome change din po yung nangyari doon, no? Kaya wait and see. Ayun na lang po talaga yung pinaka-impact sa atin, no? Sa epekto po sa ng yung world price sa langis, no? That could have an indirect. Pero yung langis naman, mababa pa rin naman po eh. Yung NYMEX crude oil price at $57 levels, that is still among the lowest in nearly 5 years since March of 2021. Mababa pa rin po kasi mahina yung mga ekonomiya sa buong mundo. Mahina yung ekonomiya ng China. China is the second biggest economy and the biggest importer of oil and many other commodities. Kaya mababa pa rin po yung world oil price. Kaya wait and see po tayo. Malalaman po natin yan in a few hours, no, this morning po. No, yung kasi doon natin makikita yung epekto po sa atin, pati rin sa financial market. Pero ganoon medyo mixed po dahil parang sobrang kailangan na rin pagbabago doon sa bansa na yon kasi talamak po yung corruption kahit ang dami nilang langis, no? Tapos ang hirap ng bansa nila. Mataas yung mga presyo, sobrang hyperinflation po sila, isa sa pinakamalala sa buong mundo. Uh-huh. So yun po talagang wait and see po muna po, no? Yung kasi dahil magiging reaction din ng kasi may mga aliado yan, yung China, kasi China is the biggest buyer ng Venezuelan oil, no? Isa rin yan sa biggest creditor din ng Venezuela in China. Meron din siyang investment kasi dahil nga naghihirap yung bansa na yon, yung mga si China nagpapautang doon at nag-i-invest din po doon. Okay. Kaya wait and see kung ano po magiging reaction ng mga world powers yan US on one side, yung mga aliado niya, and on the other side yung Venezuela, pati yung mga aliado niya tulad ng China at iba pa po yung mga nasa kabilang panig. Kung geopolitical risk po yung tinatawag yan Let's see, no, kung may epekto po, may meaningful po yung epekto o hindi.